Noong nakaraang video natin ay, yung nakaraang araw ay binigyan natin ng reaction video ang Staff of Moses. Ngayon naman ang bibigyan natin ng reaction video ay totoong hinati ni Moses ang Red Sea. No, yung Red Sea na hinati niya sa kanyang mataas na kahoy o yung staff niya, yung binigyan ng kapangyarihan ng Diyos yung tungkod niya para doon sa tubig sa Red Sea, para hatiin ito ang Red Sea para makadaan sila. Ngayon naman ang bibigyan natin ng reaction ay totoong hinati ni Moses ang Red Sea stone tablet na tagpuan na sa Israel. So ipapaliwanag ko lang mga kapatid para maintindihan nyo. So ito kasing stone tablet na tagpuan nila sa Israel, hindi kasi ito yung original na stone tablet talaga na inukit ng Diyos, yung nilagyan niya ng 10 commandments. So kung nakapanood kayo ng movie ng Moses na yung nakuha niya nga yung tablet na inukit ng Diyos, yung pinurma ng Diyos ang tablet pagkatapos niyang ukitan ng 10 commandments ay inihagis niya ito sa mga tao kasi alam niyo nga nila kasi naging naging mas makasalanan pa sila. So pinakitaan na nga sila ng milagro ng Diyos. Pinakitaan na sila ng na totoong may Diyos talaga si Moses. So hindi pa sila na talaga naniniwala. So naggumawa pa sila ng revolt ng mga rebulto na ginto, yung hayop, at nagpatuloy pa sila sa kanang kasalanan, sa kalayawan, hindi pa sila naniniwala na may Diyos. Pinakitaan na nga sila ng milagro ng Diyos para sila ay maligtas, pero anong ginawa nila? Kinontra niya pa rin si Moses. Hindi sila naniniwala sa Diyos ni Moses, ng Diyos natin. So yun nga, inihagis ni Moses ang stone tablet na original na inukita ng Diyos ng 10 commandments, at ito ay nawasak. So yung nawasak na nga, itong mga taong ito ay namatay sila lahat kasi gumuho yung lupa, at doon sa ilalim ng lupa may mga apoy, yung tinamaan pa sila ng kidlat noon dahil sa galit ng Diyos. Kaya itong stone tablet na natagpuan sa Israel ay si Moses ang gumawa niyan. Hindi yan ang original na bilang inutusan lang siya ng Diyos na gumawa ka ng ulit ng stone tablet at iukit mo ulit ang aking mga utos. Kaya mula sa channel ni Asyong Daldal, kung trip nyo ang mga video niya ay mag-subscribe ka lang sa channel niya at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa channel ko, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko araw-araw. Okay mga kapatid, simulan na natin. Sa ating nakaraang video, nakita natin ang mga ebidensya na talagang naganap ang paghati ni Moses sa Red Sea. Oo, nakahanap tayo ng mga ebidensya, ngunit nakakapagtaka dahil marami pa rin ang hindi naniniwala at sinasabing hindi pa rin daw ito sapat. Sa part 2 na ito, hihimayin natin ang mas matatag na ebidensya na totoong nangyari ang mga nakasulat. Tara, kaasyo at sabay-sabay natin alamin. Kaasyo, i-like, follow, at mag-subscribe ka na rin. Araw-araw ay nag-upload ng video at sigurado magugustuhan mo.
huling bahagi ng 20th century, marami ang umanga kay Ron Wyatt, lalo na nung kanyang madiscover ang mga kalesa na nasa ilalim ng Red Sea. Ang lugar kung saan pinaniniwalaan ni Wyatt na pinagtawiran ng mga Israelites sa kanilang pagtakas mula sa Egypt. Isinulong ni Ron Wyatt ang kanyang mga discoveries sa buong mundo. Payag pa ni Wyatt, natagpuan niya ang lokasyon ng Mount Sinai. Ito ang lugar kung saan natanggap ni Moses ang Ten Commandments tablet na sinasabi niya ay nasa Saudi Arabia. Ang problema kay Ron Wyatt ay kahit siya ay isang nakakamanghang adventurer, walang sino man ang nagkumpirma sa kanyang mga archaeological claims. Nagkaproblema siya sa maraming bagay, katulad ng hindi pagbibigay sa kanya ng permit upang magsagawa ng paghuhay at pananaliksik. Minsan pa nga ay pinaalis siya sa Saudi Arabia habang hinahanap ang Mount Sinai. Ngunit hindi iyon ang pagtatapos ng kwento dahil marami pa siyang kamangamanghang discoveries bago siya namatay noong 1999. Ngunit ano pa nga ba ang ebidensya na totoo ang mga nakasulat? Halugugin natin. Pinadala ng Diyos si Moises sa Egypt upang magdemand na palayain ang mga Israelites mula sa pagkakaalipin. Noong kausapin ni Moises sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Aaron, ang Egyptian king tungkol sa mga Israelites, tinangka ni Aaron na i-impress ang Pharaoh gamit ang kanyang magic o salamangka, tulad na lang ng pag-transform ng kanyang rod sa isang ahas. Namanga naman ang Pharaoh at bilang reward, si Aaron ay nagkaroon ng lugar at tinaguri ang Israel's first high priest. Marahil si Aaron ay isang magaling na natural leader, ngunit si Moses ang tinaguri ang the one chosen by God. Pinaunahan ni Moses ang mga Israelites palabas ng Egypt at nakatawid sila sa Red Sea. Malaki ang naging papel ng hawak na tungkod ni Moses dito. Ang staff of Moses o isang tungkod ay binanggit sa Biblia at Quran bilang walking stick na ginamit ni Moises. Ayon sa Exodus sa Biblia, ang staff na ito ay may kapangyarihan makapag-produce ng tubig mula sa bato, gawing dugo ang tubig at pag-iintes ng lupain sa pamamagitan ng palaka. Sinasabi din ang tungkod na ito ay kaya mag-transform sa isang ahas at ginamit ito sa paghiwalay ng tubig sa Red Sea. Ayon sa isang dokumento sa Hagia Sophia sa Istanbul, ang Moses staff ay nakadisplay ngayon sa Topkapi Palace. Ngunit saan ba gawa ito? Ayon sa Jews, ito ay gawa sa sapphire o almond wood. At ayon naman sa Christians, ito ay mula sa kahoy ng Tree of Life sa Garden of Eden. At ang iba ay sinasabing ang staff na ito ay binigay kay Adan at Eva ni Archangel Raziel nang umalis sila sa Garden of Eden. Doon naman tayo sa pinag-uusapang Mount Sinai kung saan tinanggap ni Moises ang stone tablets. Ayon kay Dr. Benny Shannon, isang profesor ng cognitive philosophy sa Hebrew University sa Jerusalem, si Moises ay maaaring wala sa kanyang state of consciousness o kamalayan dahil sa laman na nasusunog na kanyang nalanghap noong makipag-usap sa Diyos sa Mount Sinai. Ayon sa profesor, ang mga halaman sa Sinai Peninsula ay may parehong mga sangkap na psychoactive tulad ng mga natagpuan sa gubat ng Amazon at kilala ito sa pagbibigay ng mind-altering capabilities. Sinabi ni Dr. Shannon na ang dalawang pangunahing kaganapan na alam ng karamihan ay naugnay kay Moises at posibleng nangyari habang siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng mga halaman na nagbibigay sa kanya ng mga guni-guni. Sinabi ng profesor na ang mga kaganapan ay noong nakatagpo si Moises ng isang burning bush o nasusunog na talayban at isang pakikipag-usap sa Diyos. Sinabi ni Shannon na nakaranas si Moises ng mga bagay ayon sa aklat ng Exodus, bright lights, trumpet sounds, auditory and visual sensations ay maaaring ito ay sa pamamagitan ng impluwensya ng halaman. Ano pa man ito ay pawang hypothesis lang o pagpapalagay lamang ng profesor, meaning hindi agad-agad dapat paniwalaan dahil wala itong sapat at matibay na ebidensya. Matapos ang 40 years, namatay si Moises sa Promised Land sa Mount Nebo sa edad na 120 years old at walang eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay at ang Diyos daw ang naglibing sa kanyang katawan sa isang unknown valley. Ayon sa Book of Jude, napaglaban si Archangel Michael sa isang demonyo para makuha ang labi ni Moises. Ngunit bakit nangyari ito? Sa totoo lang, walang nakakaalam ng tiyak na dahilan. Ngunit maraming mga teorya ang nagsilitawan. Tulad na lang na baka daw ang katawan ni Moises ay sambahin ng mga tao kaysa sa tunay na Diyos. Isang halimbawa ay sa Old Testament nang sumamba ang mga Israelites sa bronze serpent na sinabi ng Diyos kay Moises na itayo upang ang mga Israelites na nakakita nito ay maprotektahan ng pagkamatay mula sa kagat ng mga ahas. Ang isa pang teorya ay si Satanas the Accuser ay inilalaban na si Moises na hindi dapat mabuhay sa eternal life dahil sa kanyang mga kasalanan, partikular na sa waters of Meribah na pumigil sa kanya na pumasok sa Promised Land. Ito yung sinuway ni Moises ang Diyos na dapat kausapin niya ang bato para magkatubig. Bagkus ang ginawa niya ay ginamit niya ang kanyang staff para magkatubig ang bato at ang pagpatay ni Moises sa isang Egyptian na makikita sa Exodus 2. Saan nga ba nakalagay ang stone tablet na nakuha ni Moises na sinasabing may kapangyarihan? Located ito sa loob ng chest na tinatawag na Ark of the Covenant. Naglalaman daw ito ng golden pot of manna. Ito yung nilagyan ng pagkain nung binigyan ng langit ang mga Israelites ng pagkain.
So yung itong Ark of Covenant daw, ang Ark of Covenant, so ito daw ay sobrang misteryoso daw ito. Sobrang makapangyarihan daw ito dahil nasa ilalim ito ng ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. So, kung sino daw ang may mga has na bubuksan na ito ay mamamatay. Kasi ito yung dito yung nakalagay yung yung stone tablet na ni Moises na ginawa na inutusan siya ng Diyos na iukit muli ang kanyang mga utos. Kaya nasa pa rin to, nasa ilalim na kapangyarihan pa rin to ng Diyos. So kung bubuksan ito daw ay pwedeng buksan to kapag dumating na daw ang pangalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Habang sila ay nasa disyerto, Aaron's rod na sikat na naging ahas sa harap ng Pharaoh at ang stone tablets kung saan nakasulat ang 10 Commandments. Ayon sa Hebrew Bible, ang Ark ay ginawa ng mga Israelites habang sila ay nasa Sinai Desert at ito daw ay mayroong mahiwagang kapangyarihan. Tulad na lang sa isang kwento kung saan ang Jordan River ay tumigil doon sa pag-agos habang ang isang grupo ng pare na nagdadala ng Ark ay patawid sa ilog. Ayon pa sa ibang istorya, ginawa daw ng mga Israelites ang Ark sa isang laban kung saan ang kapangyarihan ng Ark ang tumulong sa kanila para talunin ang kalaban at noong makuha daw ang Ark ng mga Philistine, nagkaroon daw ng outbreak of tumors at disease ang mga Philistines. Kaya napilitan sila na ibalik ang Ark sa mga Israelites. Ayon pa sa mga kwento, meron dalang kamatayan ang sino mga humipo sa Ark o tumingin sa loob nito. Saan nga ba gawa ang Ark? Ang pinakasikat na version nito ay matatagpuan sa Book of Exodus kung saan dinescribe dito kung gaano karami ginto ang ginamit para maitayo ang Ark. Ang second version nito ay matatagpuan sa Book of Deuteronomy na ito daw ay gawa lamang sa kahoy. Ang pinakaunang stone inscription ng 10 Commandments o Decalogue ay unang natuklasan noong 1913 sa panahon ng pag-ukay sa release ng tren sa Israel. Ito ay may bigat na 115 pounds at sinasabing may humigit kumulang 1,500 years old na. At ito ay tinuturing na national treasure ng Israel. Ang bato ay na-auction sa Beverly Hills at naibenta sa halagang $850,000 o 42.5 million pesos. Ngunit saan nga ba ang exact location ng makapangyarihang Ark of the Covenant? Ang isa sa mga famous claims tungkol sa kinaroroonan ng Ark ay sa St. Mary of Zion Cathedral. Ngunit sabi ng mga church authorities, isang tao lamang ang pinahintulutan na makita ito at pawang guardian of the Ark lamang. At walang sino man ang pinahintulutang pag-aralan ito para ma-confirm kung ito nga ay totoo o hindi. Meron din claim na ang Ark daw ay nakatago sa Warren Passages sa ilalim ng First Temple ng Jerusalem bago ito isinara ng Babylonia noong 586 BC. Ngunit ang teorya na yon ay hindi masuri at mahukay dahil ang site ay tahanan ng Dome of the Rock Shrine na sagrado sa Islam at may iba pang kahinahinahang claims. Ito yung 1981 na movie na Raiders of the Lost Ark na ang adventurer daw na si Indiana Jones ang dapat ang unang makahanap ng Ark bago mahanap ito ng mga Nazis na baka daw gamitin ang kapangyarihan nito para ariin ang mundo. Maraming mga teorya tungkol sa kinaroroonan nito, ngunit walang nakakaalam ng exact location. Ayon sa legend, ang isang tao ay hindi maaaring tumingin sa ganong kabanal na bagay na walang mararanasang pagdurusa. Gayunpaman, may isang tao ang nagsabing natagpuan niya ang Ark of the Covenant. Sinabi ni Ron Wyatt na natagpuan niya nga ito noong January 6, 1982 sa kaganapan na pinaniniwalaan niyang nasa propesiya. Ang Ark of the Covenant daw ay nakabaon sa Jerusalem na matatagpuan sa ilalim ng lugar kung saan ipinako si Jesus. Kaasyong, baka may gustong i-request na topic, comment down below lang ha, at mamimili kami ng the best. Grabe no, ang ganda pala ng ang ganda pala ng kwento ng ng Ark of the Covenant. Ito ay dito nakatago yung yung stone tablet na galing kay kay Moses, yung nasa kailalim ng talingan ng kapangyarihan ng Diyos. To exciting yung video na to. Salamat sa inyong panonood mga kapatid at magkita-kita tayo sa next reaction video na naman natin. So maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo.